Tara mga padi, samahan ninyo ako na i-explore ang lugar na ito. Ang lugar na kung saan ay matagal ko na rin gustong puntahan. At kasama si Madinyo, tara at ating dalawin ang Daraitan River. Yo, what's up mga padi? Welcome back po muli sa ating channel, ang Motocris Vlog Padi. This is Motocris, muling nagbabalik. For today's video, pupunta kami ni Mrs. sa mundo ng mga tao doon sa may Daraitan River. Kung napansin nyo, sa Manukan ako nagsimula mag-vlog. At saka voice over tayo malala ngayon mga padi, kasi di ko alam na naka-off pala ang audio ng ating action cam. Sa mga hindi pa nakakaalam, ituturo ko sa inyo kung paano pumunta doon sa may Daraitan River. So ito na nga, at paalis na kami ni Mrs. dito sa may Manukan mga padi, upang tumungo na nga doon sa may Daraitan River. Hindi nyo na maitatanong mga padi, hindi na rin naman bago sa akin yung Daraitan River, dahil minsan nakarating na rin ako doon. Kaya lang hanggang sa bungad ng mga panahon na yon ay ang binabangka pa yung mga motor para makatawid doon sa kabilang pangpang ng ilog. Actually puro motor lang ang pwedeng makapasok nun, pero ngayon tignan natin kung ano ng improvement doon sa may Daraitan River. At malapit na nga tayong kumaliwa sa bahaging ito mga padi. Kung mapapansin ninyo, sa bandang kaliwa ko ay may bakanting lote, at sa bandang kanan naman ay maraming mga vendor. At alisto na kayo dahil sa bandang kaliwa ay may kanto tayong papasukan. Yun ang simula kung saan papunta doon sa may Daraitan River. Ayan, at may makikita pa kayong karatula dyan na may nakasulat na Tinipak. Actually kung pupunta kayo ng Tinipak River, dito rin naman ang inyong daanan. Kaya lang mauuna nga lang yung Daraitan River. Ewan ko lang kung may iba pa kayong alam na daanan. Basta sa akin, ito yung daan na ituturo ko sa inyo, kasi ito nga yung alam ko na daan. Bahala na kayo kung saan nyo gusto. Kung doon kayo masaya sa alam yung daanan, di doon kayo, hindi ko kayo pipigilan. Basta ito ituturo ko lang ito sa mga hindi pa nakakalam kung paano pumunta doon sa may Daraitan River. Maganda ang bahaging ito ng kalsada papunta sa may Daraitan River. Meron nga lang kayong medyo dadaanan na medyo matarik, kaya pag may nadaanan kayo na ganun, medyo dahan-dahan lang tayo para iwas tayo sa disgrasya. Gaya nitong nasa video, medyo matarik ito, kaya tingnan nyo, dahan-dahan lang ako diyan kasi medyo alalila ako sa preno. At sa bahaging ito ng video, kung mapapansin niyo ay konkreto na ang daanan, dahil nung pumunta ako rito ay lupa pa ito, at nung panahon na yon ay ginagawa pa. Pero ngayon gulat ako dahil ang bilis ng improvement ng lugar na ito. Ayan konkreto na. Dati madulas ito kasi laging basa ang lugar na ito, pero ngayon okay na siya. Dapat lang naman, kasi marami talagang pumupunta rito sa may Daraitan River mga padi. Talagang dinarayo ito, kaya naman kudos sa mga namamahala ng lugar na ito. At sa kikita ninyo sa bandang dulo ay may letter Y na kalsada. Kanan yung inyong pipiliin mga padi. At kung hindi nyo na itatanong, ang bahagi rin na ito ng kalsada dati ay lubak-lubak ito. Actually hindi lubak, talagang rough road dahil talagang lupa. Pero ngayon ito konkreto na siya mga padi, kalsada na. Ang laki ng improvement ng lugar na ito. Kaya naman para sa mga lokal na gobyerno ng Daraitan, binabati ko kayo at sinasaluduhan. Maraming salamat sa inyo. Pagpatuloy nyo lang yan mga padi. At sa bahaging ito ng kalsada mga padi ay may makikita kayong nakabantay na mga tanod or ewan ko, social worker siguro. May bayron ditong babayaran kayo na environmental fee. 20 pesos lang naman per head, di na rin masama yun, di ba? Nakita nyo naman ang improvement, maganda naman. Kaya naman talagang
walang problema sa mga ibabayad natin na environmental fee. At pagkatapos ko ngang makapagbayad ng environmental fee ay agad na rin kaming tumuloy ng aking asawa papunta doon sa may Daraitan River. Tuloy-tuloy lang naman kayo mga padi, wala namang kailangan kayong likuan maliban na lamang doon sa may Paleteroy na kalsada at kanan nga ang inyong pipiliin. At ngayon ay nandito na tayo sa bungad ng Daraitan River. Ayan, at nakikita na ninyo, marami ng mga nagtitent, marami na ring mga turista na nandito na nauna sa amin. Ito at malapit na natin na makita. Tingnan natin kung may mga improvement pa na nangyari dito, At ito nga at medyo maputik dito sa bandang bungad. Ito at hindi pa nila natutuloy ang pagsisemento. Pero sa tingin ko naman, darating din naman yung araw na maipapasemento rin iyan. Para na rin sa convenient na mga turista na pumupunta rito dahil talagang dinarayo itong lugar na ito. At ito pa ang isa sa improvement ng lugar na ito. Mayroon na siyang tulay na kahoy. Kung dati, nung una akong pumunta rito, yung mga motor lang ang nakakapasok at binabangka pa, hindi makakapasok yung mga 4 wheels. Pero ngayon, pwede nang pumasok boat, motor at saka 4 wheels. 'Di ba? Napakagandang improvement. Kaya naman kudos sa mga namamahala talaga ng Daraitan River dahil very convenient na. Dati yung pagpunta mo rito sa kabilang pampang para ibangka ang iyong motor ay magbabayad ka ng 50 pesos. Pero ngayon, pag tawid mo ng tulay, babayad ka lang ng 20 pesos. Balikan na yon mga padi. O, di ba? Hindi na masama. Huwag na kayong magreklamo ng mga bayarin dito dahil talaga namang para na rin sa improvement yon ng lugar mga padi. Ayan, at pinara na nga ako nung nagbabantay dito para singilin ako sa aking pagtawid sa tulay. At pagkatapos ko nga magbayad ay dumiretso na kami ni Mrs. Kaso ito pa ang isa sa hindi pa na-improve dito, Medyo lubak-lubak yung daan at hindi pa nasisemento. Pero I know, darating ang araw na may papasemento rin nila ito. At ngayon nga ay naghahanap na kami ng maaari naming mapagparkingan. Dahil parking lang naman talaga ang aming kailangan. Hindi na namin kailangan mag-arkila pa ng cottage dahil dalawa lang kami ni Mrs. So ayun, naghahanap kami kung saan kami maaaring mag-park. At yun na nga, nakakita na kami at itinuro na sa amin ng ating kaibigang lokal dito kung saan tayo maaaring pwedeng mag-park ng ating motor. At yun na nga, nagkasundo na kami sa maaaring maging pansamantalang bahay ni Masi. Kung hindi ako nagkakamali ay 30 pesos lang naman yung bayad sa parking na ito. Meron ng bantay at meron pang mag-aasikaso. Secured naman yung ating mga gamit at ang ating mga motor. Aba, at mukhang nakakuha pa ng kamarites itong aking si Commander. Ayan at nakikipagmaritisan. Okay lang yan. Kailangan natin na maging open sa mga lokal, mga padi. At ngayon nga mga padi ay naglakad-lakad kami ni Mrs. upang maghanap ng makakainan dahil talagang nagugutom na rin kami. Medyo maputik ngayon kasi umulan bago kami dumating. Kaya naman ito ang kalsada nila ay ganito pagka basa. Pero teka muna mga padi, maiba tayo. Matatapos na lang yung video o nasa kalagitnaan na tayo ng video, hindi pa kayo nagla-like. Mag-like na kayo dyan. Nakikita nyo ba yung mukhang yan? Galit na yan, gutom na yan. Mag-like na kayo. Hirap-hirap pag voice over like na kayo dyan. At yun na nga, mayroon na kaming nakitang maaari naming mapagkainan dito sa bahaging ito, sa may kubo-kubo. At syempre, ano pa nga ba ang walang kamatayang silog meal. Ito at order na si Mrs. Commander. Silog syempre, number 1 yan mga padi. Ayan at medyo kailangan ng counting sell stock para makamura. Commander ang number 1 dyan. Ayan at dumating na nga ang aming in-order para sa aming tanghalian. So let's go. Kain tayo mga padi. Ayan, unang subo. Siyempre, chicks silog yan mga padi. Medyo binilisan ko lang yung video mga padi para namang sa ganun ay
makaligo na tayo dahil talagang nainitan na rin ako. Ayan, at tapos na tayong kumain, konting inom ng tubig at ready na to swim. Heto na nga at papunta na kami ni Mrs. sa ilog. At kung nadaan ka sa tulay na yan, 10 pesos balikan ang bayad. At dahil kuripot ka at ayaw mong dumaan dyan at magbayad ng 10 pesos balikan, pwede ka naman tumalo na dyan sa ilog. Pwede mong gawin yon. Walang pipigil sa'yo. Ayaw magbayad 10 pesos lang naman Alright. Okay, sige. At yun, at tumuloy na kami ni Mrs. sa ilog na ito, ay sa tulay na ito. At medyo okay naman, di naman maalog. Safe naman, di naman ganun ka nakakatakot. At kung magkaganon man at mahulog ka, tubig naman yung babagsakan mo. Hindi naman masama na yun. Okay na yan. Ayan, at naglalakad na kami papunta sa may kabilang pampang ng ilog. Safe naman, matibay naman. Kahit sabihin mong kahoy yan o kawayan, hindi naman nila paradaanan yan kung basta-basta na lang na marupok yan, di ba mga padi? Ayan, at nakarating na nga kami dito sa may kabilang pampang ng ilog ng Daraitan. Ayun, at nagdadaldal ako dyan na hindi ko naman nalalaman na naka-off pala yung ating audio. Pero nais ko lang dyan na ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ilog na ito. Siyempre, kahit first time ko rito, nais ko lang naman din na i-share or i-flex sa inyo kung ano ang itsura ng Daraitan River. Ayan, at tingnan nyo naman, napakakalmado ng tubig, malinaw mga padi. Kitang-kita mo yung ilalim mo. Pero actually, mababaw lang naman yan hindi naman yan ganun kalalim. At siyempre, naglakad-lakad kami ni Mrs. Ninamnam ang ganda nitong lugar na ito mga padi. Kung ilog at ilog lang din naman ang pag-uusapan, number one kong nire-recommenda sa inyo itong Daraitan River mga padi. Huwag na kayong magdalawang isip pa, puntahan na ninyo ito dahil malay nyo, di natin masabi, balang araw ay mawala ito. Pero siyempre hindi natin hinahangad na mangyari yon dahil ang nais ko rin at ipinapanalangin na sana ay mabutan pa ito ng ating susunod na mga henerasyon. Ayan, at nagtampisaw na nga tayo. Napakalinaw talaga ng tubig dito mga padi, napakaganda. Kung ilog at ilog lang din naman, nako, talaga napakaganda nito. Ayan, at nakita nyo, nilusong namin, medyo may kalakasan ng agos pero mababaw lang din naman. Hindi nga abot sa ating tuhod Ayan, sa lakas ng alon ay tinatangay ako dyan mga padi, pero hindi naman nakakatakot dahil hindi ka naman malulunod dyan dahil kaya mo naman tumayo Ayan, nakita nyo, di ba? Napakaganda ng view. Kaya huwag na kayo magdalawang isip, pumunta na kayo rito mga padi. Yung mga drawing ninyo ng mga tropa ninyo sa GC ninyo, ituloy na ninyo yan. At siyempre isama ninyo sa inyong bucket list itong Daraitan River dahil talagang inirekomenda ko sa inyo ito. Hindi kayo magsisisi mga padi pag itinuloy na ninyo ang inyong mga pinaplano na outing ng inyong tropa. Dito na kayo sa Daraitan River, isama ninyo sa inyong bucket list. Huwag na ninyong isipin yung gastos. Ang isipin ninyo mga padi ay memories dahil di natin alam pagdating ng araw ay hindi na natin ito magagawa pag tayo ay nagkaedad na. Hanggang sana all na lang tayo, diba? Ayan, binabasa ko kayo, damdamin ninyo yung lamig punta na kayo dito, huwag na kayo magdalawang isip. GC pa kayo. Ayan tignan nyo At nagsimula na nga uli ako ipakita sa inyo ng paikot itong Daraitan River mga padi. Napakaganda, di ba mga padi? Saan pa kayo? Tingnan nyo naman iniinggit ko kayo. Punta na kayo dito mga padi. Actually mga padi, first time ko lang naman din talaga dito sa may Daraitan River Matagal ko na rin na gustong puntahan ito. At yun nga, nagkaroon ako ng pagkakataon na magawa iyon kasama si aking Mrs. Yun,
nangyari. Kung gusto natin, walang dahilan para hindi natin ituloy. Yung gastos, alright, kasama yon. Siyempre, wala naman ng libre ngayon eh. Pero yung alaala na nagawa ninyo ang isang bagay na ilan lang ang nakakagawa, ay ibang usapan yon, walang kabayaran yon. At yun na nga mga padi, at dito ko na nga tatapusin yung ating vlog. Maraming salamat sa inyo at sana huwag kayong magsasawang sumuporta at manood ng ating mga ginagawang video mga padi. Maraming salamat uli sa inyo mga padi. Sana lagi lang kayong mag-iingat. Alright? Rest in full throttle. Peace out, man.